Ayan, so good morning po muli sa ating lahat. At sa araw na ito ay ituturo natin kung paano po mag-register sa ating pong bagong product na Tag Market. Ito po yung Forex trading platform na pumasok po sa C1 2 days ago. Kaya dito ay matututo tayong mag-trade sa Forex. Pero step by step, matututunan natin ito dahan-dahan. Hindi naman biglaan, kung kaya ay mahalaga na alam natin kung ano yung mga step by step na gagawin natin. So magsi-share screen ako para makita nyo po yung paano po ang mag-register. Pero sa ngayon po ay ano pa lang po ngayon, nasa director para makita nyo rin kasi meron po kaming GC sa mga leaders ng C1 at dito po yan nakalagay. Ayan. Sabi dito, dear C1 leaders, great news. We start on board all directors today at 12 p.m. Dubai time. So kaninang alas 10 ng umaga, pagtingin ko po ng back office ko ay nag-pop up na po yung Tag Market. So antayin niyo po mag-pop up yung Tag Market sa inyong dashboard bago po kayo magre-register. Pero pag hindi pa, ibig sabihin hindi pa nakarating sa inyo. Kasi nga po by protocol pa ito, magsisimula po sa ambassador down to team leader. Kung kaya ngayong araw nga po binuksan na po ang direktor. Pero yung sa akin nakapag-register na ako, ang papakita ko sa inyo yung sa asawa ko kasi nga director din siya. Kaya ganito po siya para makita nyo. Ayan. So ito yung account ng asawa ko. Tayo lang natin na magbukas. Ayan. So ito yung account. Kanina ay ayan, director din po yung aking asawa. Direct downline ko po siya, Director 1. Pero dito kanina nag-pop up na siya. Pero kung hindi man makita dito, papasok na kayo dito sa C-Store. Ayan. So dito po yung mga products natin. So ito nga po yung bagong product na pinasok nila kahapon. At basahin lang po natin ito para meron tayong idea kung ano ba ito. Sabi dito, Tag Markets brings the world of Forex into the C-Link ecosystem, combining innovation, access, and real-world utility. But for those ready to step beyond crypto, it transforms Corbit into trading power, unlocking new opportunities to engage with global markets. So, meron na kaming konting idea about Tag Market kasi nga po ay nakapasok kami ni Coach Danny sa isang platform sa Pilipinas. Yun nga lang ay hindi namin naituloy gawa ng meron kasing monthly subscription. Although maganda siya, may binibigay na signal, pero ang mabigat dun kasi ay meron pong monthly subscription, which is hindi naman kasi namin natututukan kasi mga working people kami, nagtatrabaho kami, kung kaya wala kami mahabang time para mag-trade. Pero ganun pa man ay meron kaming konting kaalaman, especially nga po si Pastor Renilla, si Sister Edith, pero rin sila yung nagtuloy na mag-trade, kung kaya ay pwede magturo, especially si Pastor Renilla kasi nga ay nakita niya yung kitaan doon, naranasan niya mismo. So maganda nito, meron na tayong sarili na forex trading platform under the Tag Market. So pag nag-pop up na po yung inyo, baka bukas po ay darating na yan sa mga managers bukas yung link para kayo ay mag-register. So click nyo lang po yung Explore Tag Market. Ayan. So makikita nyo dito ay dito tayo magre-register. Magre-register tayo dito. Magre-register tayo dyan. Pero ang gagawin nyo dito, kasi siyempre ay hindi natin papakita kasi confidential ito.
mamaya ko na lang pakita pag yung darating na sa email yung confirmation. Pipill upan niyo po lahat yan, first name, last name, email address, importante po yung email address, yung email address. Password, ang password po yan ay dapat merong big letter, merong small letter, merong mga yung mga sign, i-mix niyo yun kasi yung una kong linagay hindi tinanggap. Ang gagawin nyo, halimbawa ay name, tapos maglagay kayo ng kotsola o kayong at Yahoo, parang ganon. Tapos number, tapos kung gusto nyo pang dagdagan sa dulo, pwede pa yung mga dollar sign, mga ganon, pwede yon. Kasi kung hindi naman, kung hindi nyo nakuha, ay uulitin nyo ma-indicate naman doon kung ano yung kailangang password na ilagay. Minimum 8 digits po yan, 8 digits. Then confirm password, tapos siyempre mag-appear na dito yung country kung nasaan tayo kasi nga ito ay kikita yung IP address, Italy, nasa Italy kami. So yan, ilalagay nyo po yung country code, yung country code sa on, then sa baba yung telephone. Tapos, kailangan nyo i-click po yung tatlo yan, yung tatlong box na yan. So, pipilapan ko muna, pipilapan ko ng mabilis muna. Hindi muna ako mag-share dahil nga siyempre ay po yan, confidential po yan. Tapos ay, pag napilapan nyo na po yon, pag napilapan nyo na po ito, ay meron pong darating sa email ninyo na i-confirm. I-confirm nyo po sa email ninyo. Kaya napakahalaga po ng email. Double check nyo po yung email. Kung maaari, kung ano yung email na ginamit ninyo sa C1, yun na rin ang gagamitin ninyo dito sa tag. Wait lang pipilapan ko lang ito para Then pakita na lang natin pag darating na sa email yung confirmation. Okay, password, confirm password. Dalawa po yung password Kukonfirm niyo po sa bandang baba. Okay, then Italy. Tapos number, lalagay yung number. Ay, magko-confirm pala sa number naman. Meron naman yung email. Sa email naman siya dumarating yung confirmation. Okay, I have read. Pwede nyo ring basahin muna yung terms and conditions. Tatlo yan yung babasahin natin dyan para mas maintindihan natin. Okay, double check ko lang. Hindi ka nakashare ha. Hindi nakashare. Hindi bro. Hindi ko shinare talaga. Confidential kasi yung... Sige, sige. Siyempre nakalagay dito yung password, yung email ay hindi ko Sige, talaga sige. pinakita. Register. Ayan, okay. So mag-share screen na ulit tayo. Ayan. So pag napilapan nyo na po yung pinakita ko sa inyo kanina, ganito nang lalabas. Ayan na po siya yung lalabas. Ayan, congratulations, your new account has been successfully registered. Your account needs to be validated. So yan, pupunta tayo dun sa email. Email niya, email ni Marisa, meron naman ako dito. Ayan, so nandyan na, dumating na sa email niya yung verification. Ayan, hello Marisa Unya, confirm email address. Okay. Then, nakaano naman na siya. Ayan na. So, nandito na siya. Ngayon, ganito na siya. Ito na po yung loob ng tag.
Ang suggestion ko po dito ay mag-KYC kaagad kayo. Click nyo lang po yung upload document, pero mamaya ko na gagawin yan kasi siyempre yung dokumento ng asawa kong gagamitin yan. Tuloy-tuloy nyo na po yan. Actually dito ay halimbawa continue. Ayan, dalawa po yung gagawin natin dito. Provide identity document, yung step po na identity document, yung pong national ID po yan. Ibig sabihin yan, kailangan po picturean niyo po ng malinaw. Kung yan po ay card, ay kailangan ng front tsaka yung back na pipicturean yan. Then after yon after niya na matawag nito na ma-verify, then step 2 yun naman po yung liveness check. Yan na po yung magsi-selfie tayo. So sundan lang po natin yung procedure kasi tuturo naman nila yung kung anong gagawin mo. Kailangan yung bilog ay mag 100% kasi kung hindi siya mag 100% hindi yun papasok. Kumbaga ay maaring ipabaling yung mukha niyo sa kaliwa, sa kanan, tapos sa baba, mga ganon. Parang sa parang sa ceiling tsaka UNX, ganon din. Then, click nyo po yung continue. Ayan, continue halimbawa. Tapos kung nasa ang country kayo, ang ilalagay nyo dito sa dalawang ito, all countries except USA. Kung hindi naman tayo taga-Amerika, hindi tayo nakatira sa Amerika, ilalagay nyo po yung nasa taas yan. Ayan, yung nasa taas na yan. Then, continue uli. Ayan. So, mamimili kayo kung ano po yung national ID na ilalagay ninyo. So, ang ilalagay ko dito ay yung ID card. Gawa ng yung karta identita namin. Meron kaming national ID kasi dito na at na-approve kaagad. Na-approve kaagad yung sa akin. Ang bilis lang, hindi ka seconds lang, hindi ka mag-aantay ng matagal, no? So nasa inyo 'yan kung anong ilalagay ninyo, either resident permit. Yung resident permit yan po yung soggiorno sinasabi dito sa Italia. O kaya naman passport. O kaya naman driver's license. Depende kung ano po yung ID na ilalagay. Pero dapat po ay maliwanag. Dapat maliwanag. Okay? So ganyan lang po. Pag nilagay niyo po yan, halimbawa ID card, continue. Ayan, nakalagay dyan, get ready to upload your ID card. Continue uli. Allow camera to access. Ayan, siyempre i-continue nyo para gagamitin yung camera ng inyong cellphone. Hindi po pwede yung na-picture na, ha? Hindi yung pwedeng nasa gallery. Kailangan ay mismo nga pipicturean nyo po yung ng actual. Gamit po yung cellphone ninyo. Ayan, so continue. Ang i-click nyo lang po dito ay allow this time. Click nyo lang po yung allow this time. O allow while visiting the site. Yan. So yan po, yan. Ganyan siya. Unable daw to dahil ginagamit natin yung Zoom. Kailangan bubuksan niyo po yung camera ninyo pag gagamit kayo dito. So ganyan lang po yan. I-allow nyo lang. Pag na-allow nyo na po yan, then pipicturean nyo na po yung front at saka yung back. After that, mag-antay kayo ng few seconds lang habang bine-verify nila. Pag okay na, pag maliwanag, nag-approve siya, then papasok na kayo sa liveness check. Yun naman po yung tinatawag na selfie. So, ayan, makikita nyo dito, lipat lang ako sa aking account, bro. Balik ako sa Crowd1 para makita natin yung sa akin. Log out lang ako dito. Pasok ako sa aking account. Para na makita natin yung itsura ng KYC approved na. Kasi pag hindi KYC approved, nakita nyo po may red. May red po doon sa taas. Pero pag KYC approved na, wala nang nakalagay. Ayan, pasok ako. Ito na yung account ko. Si store. Explore tab. Login na pala ito. Hindi, login na dapat ere. Ayan, login. Okay, login ko yun sa akin.
Ayan. So nakita niyo po sa taas, wala na po yung KYC na sinasabi. Wala na kasi approved na ito. May profile. Ayan, kita nyo. Yan, pwede nyo lagyan ng picture yan. Ayan, verified na lahat to. Yan, multi-factor authentication, ibig sabihin niya multi-factor authentication, yan po yung Google Authenticator. Ipapasok natin yan pag magwi-withdraw na tayo ha, magwi-withdraw. Kasi kailangan yung pag magwi-withdraw, ay hinahanapan ng authenticator. So, tsaka ko na ilagay yon pag 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 magwi-withdraw na, pag may kita na. Ayan, so nakita niyo po, ganyan dapat ang lalabas sa inyo. Verified na lahat dapat yan. Hanggang sa authentication kung lalagyan na po natin ng authenticator na meron tayo. So ganun lang siya, di ba? Ready na po ito. Ready ng ano to. Ayan, nandiyan na siya. Oh, meron ng ID. Kaya ganun lang kadali. Madali lang naman. At napaka-importante po nito gawa ng magagamit po dito yung structure. Kaya nga sinasabi namin, alagaan nyo yung structure ninyo kasi nga ay ganun din po yung mangyayari dito sa tag market. Ibig sabihin, halimbawa, nagustuhan nila yung ating forex trading nito kasi nga ang advantage natin dito, wala na ho tayong monthly subscription kagaya nung sinalihan namin nila Coach Danny. Magkano yung monthly subscription natin doon, bro? May get $100, di ba? 99 plus meron pang isa. Kung kaya malaki po ang subscription doon para makapag forex trading ka doon sa pinasukan namin, ano? Hindi ko na lang babanggitin yung pangalan. Pero dito ho, as a C1 member ay wala na ho tayong monthly subscription. Pwede na po tayo dito mag-trade unlimited. Ano? Pero siyempre, lalagyan mo ng balance yung account mo. At yung pinakita ni Coach Danny kanina, 50-50 tayo, 50-50. Pwede kang maglagay ng 50% Corbit na ang value sa tag ay 0.50 cents. Half of a dollar. Ano? Yung value natin na nakikita nyo sa dashboard sa C1, 0.05 cents lang. Pero dito sa tag market, ang magandang ginawa nila ay 50 cents. 50 cents po yung value ng Corbit natin. Kung kaya, halimbawa ay magjo-join tayo dito sa 12 times funded na sinasabi na yan, 2,000 euro po yan. Yung 1,000 euro worth ng Corbit po yon. Kung kaya ang gagamitin natin ay 2,000 Corbit doon sa 50%. Then yung 50% ay 1,000 euro. Kung gusto na nating mag-trade dito. Ano? So medyo mahaba po ito, mahaba po ang paliwanag nito kasi kami ay nagsisimula pa lang din. Importante ay makapag-register muna tayo para po ay once na nag-trade na po yung mga member natin, nagustuhan nila. Halimbawa, nagustuhan nila yung kitaan dito kasi malaki daw pong kitaan dito ay meron pa pong millions ang kinikita, di ba? Coach Danny, kung narinig mo yung sinabi ng founder, ano? Ay siyempre mag-i-interest din po yung mga member natin. Pero step by step po yan. Hindi natin bibiglain. Kumbaga ay pag-aaralan muna natin kasi meron namang academy dito sa loob. May academy dito na ayan kita nyo may academy. Diyan tayo ay mag-aaral muna. Aaralin natin kung paano. Kita nyo po yan, may course po yan. Ayan, 1 hour 56 minutes po yan, 3 modules. Kung kaya, dito muna tayo mag-aaral. Ano? Para hindi tayo kaagad mapahamak kasi nga ang forex po talaga ay medyo sensitive po yan, ano? Maaari kang manalo ng malaki, maaari ka ring matalo ng malaki. Kaya dahan-dahan po, hindi natin bibiglain. So yun po yung ating pong napakagandang linabas ng C1 kahapon. At naniniwala kami na pag natutunan natin ito, another source of income po natin ito. Another source of income natin ito na pwedeng makatulong sa atin para magkaroon tayo ng passive income. Pero disclaimer uli, sinasabi po namin, huwag muna nating bibiglain. Kung kinakailangan mag-aral muna kami, pag natutunan namin, tsaka namin tuturo sa inyo para lahat tayo kumita, hindi yung matalo. Kasi nga gaya ng sabi ko nga po, medyo risky po ang forex.
pero malaki din po yung potential nito na kumita tayo ng malaki. Especially nakapasok na po siya sa C1 at grabe po ang community natin, ano. So, ang maganda nito pag may network nga kayo, pag nagti-trade yung mga nasa structure natin sa baba, meron tayong commission dito up to 10 times. 10 level depth. 10 level depth, imagine mo yung 10 level depth palalim, ganun kalaki yung commission na pwede natin kuhanan. Kaya excited din po ito. Yun po. Antayin na lang natin yung yung actual na gagawin ng mga kung may mauna man sa amin na mag-try na nito at pag nakita niyang okay then doon na lang po tayo sumunod, ano, kung ano yung mga ginawa niya, paano siya kumita, paano mag-withdraw. Pero yung pag-withdraw, alam na namin yung pag-withdraw kasi nga doon sa sinalian namin, nakapag-withdraw po ako ng ilang beses po doon bago ko po tinigil kasi nga wala po akong time mag-trade eh. Kaya yun po yung ating SAG trading na forex trading po yan. At ang maganda sa kanya, magagamit na po natin yung ating Corbit, ano, dito po sa paglalagay ng kapital, ano, 50-50 po 'yan. So yun lang bro, at antayin natin yung iba pang mga paliwanag. Actually, meron po tayong PowerPoint nito, i-distribute ko na lang o kaya gagawin ko rin ng panibagong medyo malalim na kasi yung kaya pinag-aaralan ko pa bago ko gawan ng presentation kasi nga ay siyempre hindi naman tayo forex trader talaga pero dahan-dahan matututunan din natin. Yun lang po at sa yan po yung ating way para mag-register at hindi naman po mahirap. Sundan nyo lang po yung step by step guide. Okay po, until next ulit, tutorial. Kung may mga bago ulit ay mag-tutor ulit tayo. Back to you, bro Danny.